Apollo Sports Bar! Mag-ihay tayo lahat para sa parating lalaban, oh! Yeah. Dito tayo ngayon, Apollo Sports Bar. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin sa buong Rapolo, lahat ng Rapolo staff. Syempre, shoutouts kay JL, shoutouts kay Tata, at lahat ng staff rin na mga kasama natin ngayon hanggang bukas. Lahat ng flip-top staff din na bumiyahe mula Maynila para sa event na to. Syempre, lahat ng mga represent collab, shoutout sa kanila. Real Jokes Clothing, Hypebeat, RX Panda, Dark Horse Clothing, shoutout sa kanila. At yung iba, bukas na lang. Fuck you nga pala sa isang MC na hindi umabot sa flight niya kanina. Shoutout sa iyo, Raffian. At sa kanan ko, San Miguel Bohol, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Lil Strokes. Shout out John Marasigan, Emerald. At sa kaliwa naman, Lapu-Lapu at Camotes Island represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Chris Ace. Shoutout nga pala CAL, Kalaylo Crew, SSWB. Tapos gusto kong batiin ng happy birthday si Jack Koy. Nasa likod, at birthday niya ngayon. Then, ano nga pala, Die 99 Club by Range. Suportahan natin yung pamilya na Range habang nandun siya sa loob. Yes, sir. Shoutouts kay Range. Shoutouts sa happy birthday kay Jagoy. Shoutout CL, palagi. At nanalo ng coin toss si Lil Strokes. Pinili niya mauna si Chris Ace. Tig isang minuto dapat to. Pakinggan natin unang banat, Chris Ace. 2 minuto daw. 2 minuto. Gusto ko sana manghingi ng dispensa sa mga tao bago ko magsimulang luminya. Uli kong talo, aminado, nanibago sa entablado. Kaya yung performance ko, parang eroplano sa India. Kaya mas nag-ensayo palalo ng rima. Inupuan ko ng todo sa silya. Ngayon yung makikita, antimano, kung sinong mananalo sa isang tao laban sa 100 tarsir! Black on black violence, di na ako magugulat. Jungler sa man-made forest, sa katagalan mas kukunat. Kung burara ka na sumulat, burara ako sumugat. Nawala ka sa gubat, nakawala ako sa gubat. Shooter to at sure sa mga bala kong pinuga kada pum sa pool, mailalapat ka sa lupa. Puro titi ka na naman, babur. Bulok ka na sa pagkaluma. Ikaw si tung sahur. Kasi puro ka batuta. Yang nasa loob ng slacks, sige, alam na ng lahat. Pero ang usapan dito, Strax, kung may linya ka bang bumakat. 7.2 ba talaga yan, Kap? Huwag ka nga diyang magpanggap. 3 inches lang talaga yan at 4.2, balat agad. Pisot! Puro titi ka kasi pero wala namang bayag. Maiksi lang yan pare, nagpapahaba lang balat. Base sa sabi-sabi, stereotipiko yan at mga titi malaki, patunay kang hindi lahat. Yang titi mo na mini nagkokorteng hidden Mickey, di makita parang Ricky kahit merong CCTV. Gusto mo, pustahan tayo, palakihan tayo, sige. Though you better save that money, Lil Dicky. Oo, maliit lang talaga. Pasensya, sana disappoint. Pag nagjajakol daw siya, parang may hawak siya na joint. Parang talong daw na bilog, pag panahon ng taglibog, at para labasan daw siya, pinipisil lang yung itlog. At kung napansin nyo sa mga kwento, di ko diniin na nigger siya. Wala kang talento ng mga negro, tangina mo, skinner ka! Para kang naglalakad na diskriminasyon, oo tol, kadiri ka. Kasi negro ka na, Bisaya ka pa, tangina mo, mamili ka! Racist shit, no? Kaya tong necro. Di pa talaga nagkamali, no? Hindi! Tama lang na necro kasi nga patay ka dito. Wala akong pakiiho kung mestizo ka o negrito, puti rin yung buto mo kapag inilatag ka sa nicho.
Game? Ang dami kong hamon sa buhay. Kaya nawala saglit sa eksena. Medyo dumilim na ng konti dahil sa dami ng problema. At sa mga halos kakulay ko na kalaban, ulit-ulit ko tong pinapaalala. I'm the real fucking nigga. Ikaw singkit na itim yung tawag sa'yo, chiga. Sir, ano mo pinapalala mo tong problema? Isa tong napakalaking insulto. Saglit lang yung pagkawala ko, naging singkit na yung Nazareno. Naging marupok yung paniniwala, naging marupok yung deboto. Nazarenong made in China, hindi ka totoo. Ito'y parusang hatid, ito'y mapapatalsik yung kronang matinik. Ang Nazareno nagbalik. Hindi na to imahe. Matagal ko nang sinabi na pag ako nagbalik, mga kaluluwa yung bagahe. At sa aking pagbabalik, ikaw yung unang binisita, ikaw yung unang napuruhan. Nagkamali ka ng kapalaran. Oo, inaamin ko, nagkamali ako nun. Mali ka ng planeta ang pinasukan. At yung ginawa kong 10 utos, dadagdagan ko ng isa. May isang batas na bago. Yung pang-11, gugulpihin ka ng mga tao. At pag nagdarasal ka, sisiguraduhin kung hindi magkakatotoo. At pag naghihingalo ka na, hindi kita kukunin, bahala ka sa buhay mo. Sa aking pagbabalik, iba ipapamalas sa dating piraranas nagpahinga ng mahabang oras, pinagandaan ang bukas, sinilip ang mga butas, dininan ng mga lunas, ngayong karganan na itong armas, malilipat tong mga butas. Kaya, magkakagripo to sa gilid, madilim, kayong atake tahimik lang. Yung entry wound parang lapis, yung exit wound parang pinggan, yung exit wound, literal na black hole. Let's bro, sobrang lalim ni masukat na parang sinkhole. Ang battle rap, yan ang ating palasyo. Pero yung kanyang palas, tinanggal tong ace kasi nagpalamon sa Kastilyo. O nilamon ka ng Ilonggong Kastilyo kahit ikay Tagalog. Yung pasalubong kabaong, dati ay palasyo, ngayon itong Tagalog, nakatira na lang sa barong-barong. Totoong ace ka nga ba? Ha? Gago yung pangalang palpak. Andito si 50 Cent. I'm the ace in the club. Yo! Lakas mo, Lebron. Chiga daw tawag niya. Delikado lagay mo sa akin. Magbibigti ka ngayon, tsigaray ka sa akin. Ngiga, what? Hindi, N-word yun. Bisaya yun, B-word yun. Gangster na aita! So, banda na bahag mo. Nagdidrill siya sa bundok. Astang minero si Kalbo. Gumaganbars pa to? Akala mo bagay sa'yo? Dapat mga reference mo, puro pana at palaso. Alam ba ng asawa mo na may matronang chicks ka ngayon? Sobrang tanda na, andun siya no ginagawa pa yung streets ng Colon. Nagpunta sila ng museum. Yung mga old pics niya andun. Tapos nag-date sila sa Carbon. Carbon dating daw yon. Carbon dating. Di na bago yung ganon. Sanay ka na mag-shota ng matanda. Kasi di ba kwento mo nun? May jowa kang pari na bakla. Hindi na to black joke. Dark humor na to, repa. Kasi hindi ka lang lumaki sa simbahan, dun din lumaki yung butas ng puwet niya. Nabalitaan niyo yung Santo Niño na kada gabi sumasayaw? Parang ganun din siya kasi gabi-gabi ginagalaw. Imbis na forgive me, Father, ang sagot mo, punish me, Daddy. Pinapasok siya ng confessionary at pinatikim ng missionary. Nung grade 2 ka pa, inabuso ka niya. Akala niya ostya, tarugo pala. Para kang mga ninuno mo sa Amerika tuwing binababa mo kanyang bottom. Kasi tulad din nila, nagtatanggal ka rin ng cotton. Ang bata pag nasusugat, may lumalabas na pare, kunwari. Siya kahit walang sugat, nilalabasan siya ng pare. At pagkatapos mayari, hahagisan ng tuwalya tong negro. At ngayon alam nyo na ba't siya itim na Nazareno.
Awkward eh, no? Bueno, alam nyo ba kung ilang laban na nagamit ni Lil Strax yung barang kabaong na kuweba? 3. Hindi ko rin alam kung bakit. At kung bakit tong Poong Nazareno ay tinapat sa isang agilang pandagit. Alam ko na kung bakit. Yung kabaong na kuweba, 3 gabi mo na nagamit. Ibig sabihin sa paglabas mo, Poong Nazareno, ako naman magdadala sa iyo sa langit. Para lang sa bara, nagre-recycle ka na pare. Ulul, di na deja vu yan pag 3 beses na nangyari. Paulit-ulit yung kabaong. Alabampira lang yung halaw. Huwag kang mag-alala dong, di ka nasisikatan pa ng araw. Nagmumukhang immortal yung bara mo kasi paulit-ulit yung dala mo. Di mo pa nararanasang mag-choke kasi paulit-ulit yung dala mo. Paulit-ulit na lang ba bro? Oo, paulit-ulit, parang ginawa sa'yo ni Father Abba po. Trahedya, naging komedya, nakakatawa ba? Para to sa mga namatay nung lindol nung 2013, tanga ka. At may round ka pa ha? Huwag mo masyadong intindihin yung mga sinabi ko. Basta bigyan mo ako ng dahilan para hindi ko ituloy itong round 3 ko. Uwi na ako, sir. Sige. Jem! Panayo si Tamo kay Castillo dahil sa pagdamay niya sa nanay niya. Sabi mo wala siyang kwentang anak. Kala ko papangaralan mo. Tapos yung next line mo, sasayan mo nanay niya ng ice cream yummy, ice cream good. Tapos dinagdag niya pa. Lahat ng bawal masarap. Yung sa kanya matamis. So it's getting worse, bro. Tol, yung sa akin titig bars lang. Yang sa'yo pang manyakis yan tanga. Kala ko ba tutulungan mo gamutin nanay niya may pagnanasa ka pala? Sa 3 rounds, 4 na beses mo binigkas ang salitang snitch. Klaro na. Walang kaduda-duda. Ikaw tong panay siguro ng snitch na nakawin mo lang pala nanay niya. O baka sabihin nakabase ako sa line marking. Gago pag ako nag-spit ng mga walklines yun, yung tawag dun line fucking. Line mark! Line mark. Bawat laban mo mayroong ganun. Legit na line marker. Siguro klaro naman at malinaw na itong si Chris Tucker. Pangwak yung galawan mong stilong kinalawang. Puro ka lang yabang, bayagan to sa larangan, ba't sa'kin to isinalang? Kakapusin to sa'kin. Malaki pa yung kulang itong Chris, kaawa-awang gagapang sa kasalanang wala siyang kinalaman. Kaya sige, tawagin mo akong negro, kalabaw, katutubo. Lahat ng maaanghang, ako ay bull, sanay sa bully, at ang sungeng to katutubo lang. Kaya itong bitch na snitch, ililibing dito sa minefields. Hindi sampal ang abuti mo dito, Chris, kundi rakrakan ng mga balang nakatago sa aking blacksmith. Pang-siyam na laban mo to, di ba? Kasi ito'y alay ko sa'yo na NMM revolver sa nauna ka sentro. Pero wala ka pa sa peligro. Nirevolve ko pa tong revolver, sinisit ko pa tamang oras mo. O, siniset ko pa oras mo. Sinisita kita, sinisindak para matauhan tong barong-barong na to. Chris Ace, hindi ka na nakakaaliw. Alas ka ba talaga? O masyadong aliwalas ka na? Huwag ako tanga. Minamaliit mo pa. Pag pinayanig ko pa itong dala, uuwi ka nakasako na. Oo, body bag. Nakasako na to pag-uwi. Pasensya, nakasako tong bakal na puti. Pasensya na uli. Kami naman ang maglalaro ng ace. Salamay mo pag-uwi. 51. Pagbalasa ko sa braha. At yung abuloy na sa basket. Pagbilang ko sa braha, kulang ng ace. Yung isa na sa casket. Oo, nauna ka sa akin, pero hindi ka veterano. Shashpard Cartel, hindi ka si Casdelano. Limba, dapat ka natin! Tangina, walang reaction pag bumabara ka, walang yaka. Is lang magpatawa ka na lang, gago ka. Di ako makaribat, walang malakas na bara eh. Ito'y paalala ko sa mga sugarol. Please gamble responsibly. Dahil walang trabaho si Tomas mga tol, but you're giving scatter energy. Yung asawa niya nagtatrabaho sa isang ospital sa LLC. Ang pinagtataka ko, bakit tuwing madaling araw, ikaw yung may emergency? Pre, emergency lang, baka meron kang 1.5 dyan pang grab. 1.5? Saan ka ba kukunin? Sa misamis ba? My God! Alam mo ba, dahil sa pinaggagawa mo, na-trauma ako ng sagad.
Pag may nangangamusta sa akin, inuunahan ko utangan agad. Maawa ka naman sa misis mo. Puro scatter ka na lang daw at laid back. Panay send niya sa'yo ng Shopee link. Panay hingi ka naman ng link kay J Black. Pinagyabang mo pa kay J Black. Yung customize mo na maong. Pero asawa mo naman yung nagsusuot ng pantalon. Baon na siya sa utang san... Ang tanong, san siya nagkulang? San taon na bagoong tsaka talong yung inuulam? Wala nang laman yung debit. Puro credit na siya. Aba, hindi ka lang puro dead spin. Deadbeat ka pa. Nangungutang pa tong kupal na to para lang pumaldo. Di mo na malaya na utang na loob na pala yung sinusugal mo. Naipon na yung utang mong tanga ka. Dahil malimit mong hinahayaan. Pero kahit maliit man o malaking halaga, ang tiwala di mababayaran. Malakas ako uminom. Malakas manigarilyo. Pero at least sa bisyo ko, wala akong ibang taong pineperwisyo. Ikaw, tinataya mo na dito yung kapakanan ng pamilya mo mismo. Hindi inuman ng sugalbong kalis. Magtira ka naman ng apelyido. Oo, di dapat dinidiscriminate yung mga negro at aita, alam ko. Pero proud ako sabihin sa iyong mahiya ka sa balat mo. Paano kung sa pagsisinungaling mo, simba ko, mapahamak anak mo? At kung totoong may emergency na, saan at kanino ko patatakbo? Irresponsableng kalbo! Mag-withdraw ka sa kahibangan mo! Kahit kailan, di ko bet ang isugal ang perang hiram ko! Sinet up ka ni chairman, kaya yung get up ganto, dahil pag nagmulti na yung super ace, alam niya na paldo! Manalo o matalo, walang pakialam si negro. Pero, si Jesus nga, di ba, pinaglalatigo yung mga nagsusugal sa templo? Ang ironic no? Sumatotal na buod ng kwento, ikaw yung walang respeto sa itim na Nazareno. May atraso ka sa akin at alam ko na alam mo. Di mo ko nagawang kausapin, kaya humantong pa sa ganto. Di na natin kailangan magsulian ng kandila. Pinangsinde ko na tubay. It's all water under the bridge. Pero sunog na yung tulay. Tingbadan, pahinga natin! Grabe yung skema. Panay sa sinasita ng pamilya ko, ikaw naman itong hiniwalayan ng asawa. Medyo gumaling na si Ace. Hindi na nagchuchok. Kaso choker to. Freestyler daw, pero sa kalagitnaan ng digmaan, wala siyang magawa. Paano yan ba may kasuntukan ka? Hinto ka lang bigla? Isa kang MC'ng pabaya. Pinapanood tayo at binabayaran. Tapos pag nag-choke to, yung crowd pa yung may kasalanan? Walang laban sa race tong si Ace. Brace for the chase, no place for this nigga. Wannabe sa kanyang race. Porkit may team ka, gago hindi ka black. Sagluta ka na overdose. Di ka magiging nigga parang pangarap ni Fruz. At hindi ka papasa sa nega requirement. Dapat yung titi mo, heavy equipment. At wag mo akong sinisita sa paggamit ng titi sa laban. Kasi sandata ko to. Paano yan pag may gera ha? Sasabihin mo sa kalaban na itak lang gamitin mo? Oo, halos magkakulay tayo. Pero itong sa akin, natural. Natural sa aming lahi. At sa dugo ako meron. Ikaw, sa paglalako mo ng watermelon. Ako, may dugong niga. Ikaw, dugong talaga. At nung bata ka, bine-breastfeed ka ng tatay mo. Ang sweat naman. Yung nanay mo umalis. Pinadede ka ng tatay mo, literal kang anak pawis. Panglalait, mga ape. Sanay na ako dyan katrisesembang tema. Kasi ako ang lobo sa gubat, di natatakot sa bagyo ng sistema. Holyfield sa minefields. Natural pagka-savage, makakatakas dagamon sa dibdib. Wasak yung ribcage. On stage, blank face yung paningin, outrage, bulagtato sa streets na parang road rage. Kaya itong si Chris Ace, sa takot to bubulusok. Itong 9mm, slant yung pagtira kasi OG yung tumutok.
Gabi-gabi mo itong bangungot. Mamamatay ka sa takot. Parang pagtulog mo kasi di ka pwedeng makalimot. Isa na to sa Lapu-Lapu's finest eh. Tangina nakakabwisit. Kung si J. Black Big Fish, ikaw naman pusit. Kaya sa madaling salita, kung ako ang Nazareno, ikaw naman si Nazaret. Dahil sa mga hamon ko sa buhay, kaya laging problemado. Pero laging lumalaban at laging positibo. Ako'y nawala pero ngayon balik na sa entablado at sana bigyan niyo pa rin respeto ang itim na Nazareno. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Lapuno, lamuno, tamuno, honono. Lasuno, lamuno, tunono, haluno. Nang Afrikana korek, ubos na yung Pilipino! Para sa laban na yan! Apollo Minefields, Lil Strokes vs. Chris Ace. Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho at para sa laban na yun. Boto ng hurado, 3-0. Magigay para kay Chris Ace. Shoutouts pa rin, Lil Strokes. Solid yun. Binoto ko si Chris Ace. Round 1 na nahirapan ako mag-decide kung sino panalo. Para sa akin, style clash ang ganda. Kumbaga, kung ano yung mga estilo nila, nagawa nila na maayos sa round 1. Round 2, binigay ko kay Chris Ace. Strong angles, tsaka yung mga punch na yung sunod. Tapos medyo, ito yung round 2 yung weakest round ni Lil Strokes. Pero okay naman yun. Round 3, mahirap. Kaya parang style clash talaga eh. Kumbaga, ang ganda ng momentum kay Lil Strokes tapos si Chris Ace, ang ganda ng parang pamamaraan niya, paano gamitin style niya. So, nagiging tabla yung round 3 tsaka 1. Pero round 2 malinaw kay Chris Ace. So, ganun yung boto ko. Pero solid si Lil Strokes. Ang ina sana lahat nakakapag-N-word ng safe. N-word enjoyer. Wala. Mas gusto ko lang yung ginawa ni Chris Ace. Mas consistent yung rhyming tsaka yung angles na ginamit niya. Maganda yung pagkaka-utilize niya sa angles niya. Yo, MP3, binoto ko si Chris Ace. Na-explain naman siguro nila na maayos. Pero para sa akin, mas natripan ko yung mga... Nagland kasi yung mga bars ni Chris Ace. Lil Strokes may mga dry spots. All 3 rounds, Chris Ace.